Double check lang po natin ha, kasi nakita natin wala sakit sa spiritual. Ngayon si ma'am nag-aas agad ng hilot. Pero ito, kaya ko po sabing, kaya kahit wala kayo sakit sa spiritual, wala naman kayong pilay, kaya papayag po ako magpahilot siya, kasi po ito, nagtutulog ka ng basa ang buhok. Oh, yun. Yun po yung dahilan kung bakit siya. Yung pananakit ng ulo mo ngayon, hindi yun connected ha. Kung bakit ako pumayag na ihilutin siya, kasi syempre, napapasukan po ng lamig yung sa part na bandang batok, balikat, sa ulo, dahil po ito natutulog ng basa ang buhok. So, syempre, pag napapasukan kasi ng lamig yan, kailangan talagang mahilot yan. Pero, kanina, kung hindi po nyo ginagawa kasi yon, no? Kung hindi nyo kasi ginagawa yung ganun, kaya nga sabi ko kanina, mag-video ko, kasi, yun po yung dahilan ko, dahil siya natutulog ng basa ang buhok, kahit hindi niya naman po kinukwento, di ba? Hindi na sinasabi. Pero umpisa pa lang po, kaya ako pumayag na nag-ask siya ng hilutin siya. Pero kasi, kung sakaling dahil nakita ko rin po, dehydrated siya. Sabihin, mahina sa tubig. Kahit wala kayong kinukwento at umaamin naman po siya. Kung ganun lang po ang problem ninyo, at kung magkaka-infection siya sa ihi, kaya bakit siya nilalagnat-nat, kaya may pananakit na ng ulo, eh hindi niya na po kailangan hilutin. Ngayon, kaya pumayag po kung yung sabi niyang hilutin, dahil po ito natutulog ng basa ang buhok. At admitted naman din po si ma'am, tama po ano? Ina-admit niya naman po na natutulog kayo basa buhok, masama kasi yun. Napapasukan kasi tayo ng lamig sa ulo, sa parte na kahit yung po yung pawis na pawis ka. Tapos, itutulog mo, ihiga mo. Hanggat maaari yun, nagpapalit tayo ng damit or nagpupunas tayo bago matulog. Ganun po yan. No? Kahit nasabihin po nating foam yung hinihiga natin, sumisip-sip ng pawis, pero andun pa rin yung pawis natin. Hanggat maaari dapat talaga nagsasapin tayo. Dapat hindi tayo nababalikan ng pawis sa katawan or natutulog ng basa ang katawan, especially buhok, matagal matuyo yan. Masama yun. Ngayon, pag sa babae, mahaba buhok, mas lalo matagal matuyo. Mas lalo nag-i-stay yung basa, natutulog tayo ng basa. Masama yun. Kaya yung iba nga po nun, kapag masyado mahaba yung buhok, natutulog ng basa. Pag nasa likod nila, nagkakaroon po ng pulmon. Nagkakaroon po ng tubig sa baga. Yun po yun. Ito yung pagkalagnat ninyo sa ano to ha. Mas maganda nito, magpa-antibiotic ka. Okay, magpa-check up ka sa doktor, magpa-check up ka ng ihi mo. Kasi yun, tulad ng sabi ko, ito na, dahil mahina ka sa tubig, sigurado ako nagpipigil ka rin po ng ihi, ma'am. Pagka, yun, diba? Kaya, yun po, alam ng mga gamot yan. Pag nagpipigil tayo ng ihi, yan yung sinasabi ko, mahina ka sa tubig. Ngayon, syempre, ihi, madumi yan. Hindi mo nilalabas, nag-i-stay dyan. Kailangan mo nang umihi. Bakit may isang pananakit din po ng ulo mo? Syempre, yung brain natin nag-uutos, iihi mo na yan. Eh, hindi mo iniihi, hindi mo nilalabas. Syempre, sasakit yung ulo natin. Kasi dapat normal, dapat yung mailabas natin yan eh. Yan po ha. So, kung yan lang sana yung cause ng pananakit ng ulo mo, hindi na kita kailangang hilutin. Eh kaso nga, natutulog ka ng basa ang buhok. Yan yun kasi, yan eh. Ano nang manggagamot nakikita po yan. Sa ako ng Diyos, walang spiritual. No? Hilutin natin, tapos, painom mo ganyan tubig na may dasal, hindi mo na kailangan mag-herbal, kailangan mo magpa-antibiotic sa doktor ha, pa-check up ka ng ihi. Pero yung about sa pananakit ng ulo. Tapos, syempre, number 1, maging malakas sa tubig. Kahit na hilutin kita, magpa-check up pa rin sa doktor ha, para maresetahan ka ng antibiotic. Antibiotic lang yan, hindi mo na kailangan ng mga herbal, mga ano. Tapos, maging malakas ka sa tubig. Dahil sa pagpipigil ng ihi mo, kaya yung pananakit ng ulo. Sige po, okay lang. Ay, relax yun yung kamay nyo. Sa ulo lang naman ng kailangan hilutin. So, wag na kayong pagka po, mag-blower na lang tayo bago matulog. Kung gusto nating antok na tayo. Hiramin niyo muna yung blower ni Lexi. Para masama kasi talaga natutulog ng basa ang buhok. Masama. Minsan kasi na pipigil din ang ihi kapag madaming sa trabaho, minsan madaming kliyente. Pero pagka ganun, hanggat maaari, yun ang masama eh. Ang problema nyo, mahina na kayo sa tubig, nagpipigil pa ng ihi. Yun, kaya may pananakit kayo ng ulo, nilalagnat na kayo ngayon. Kaya kailangan magpa-antibiotic po kayo ha. Magpa-check up. Bibigyan kayo ng antibiotic na pa-check up kayo sa ihi. Hindi nyo, makikita yan. Eh, wala naman kayo sakit sa spiritual, kaya makikita po ng doktor yan. Ang problema lang naman po magpa-check up sa doktor, kapag po, ang problema lang sa doktor po, ay yung may sakit kayo sa spiritual. Pag nagpa-check up kayo, hindi nakikita ng doktor yung
resulta ng ano nyo, pagpapacheck up nyo, kung sa dugo, sa ihi, pakuha kayo ng ihi ko, pacheck up kayo, ha? Para maresetahan po kayo ng ano, antibiotic. Tapos maging malakas na rin sa tubig. Kung makagaramdam ng ginhawa ngayon, medyo salamat sa Diyos, pero mas mainam pa rin, pacheck up pa rin. Kasi syempre, yung iiwasan natin dyan, yung bacteria sumama sa dugo. Pag sumama sa dugo yan, yun ang magkakaroon problema. Yung tinatawag ko na sepsis. Yung infection sa dugo. Dahil sa ihi, number 1. Yun ang iiwasan natin. Kaya, pero kung, halimbawa, sa awa ng Diyos, dahil laging malakas kayo sa tubig, nagiging okay na, dahil laging malakas kayo sa tubig, na-wash out na rin ang katawan mo, hindi ka na nagpipigil. Doktor din mo magsasabi, ay, hindi mo na kailangan mag-antibiotic. Tapos wala ka na rin nararamdaman. Salamat sa Diyos. Pero hindi yung, uli na namin ko hindi ang makakapagpagaling sa'yo sa yung nilalagnat ka, yung paghilot. Makakawala ito, makakaginhawa. Pero kung kahit hilutin kita, kung mahina ka pa rin sa tubig, at nagpipigil ka pa rin ng ihi, ay wala rin. Magbabalik-balik lang yung ano mo. Kaya maglalagnatin ka pa rin hanggang sa ano. Wag naman sana, pero doon talaga papunta yun. Lalala po yan. Ganun yan, ha?